Ashley's point of view. Dumapa ako at yumuko ng todo para makita ko siya mula sa space na nasa ilalim ng kotse. Ang tagal ko siyang inabangan habang nasa ganoong ayos, pero hindi ko naman siya nakita na papunta sa akin. Baka bumalik na siya sa loob. Nawala na tuloy ang kabako na baka makita niya ako. Umayos na ako mula sa pagkakadapa at saka pinagpaga ng sarili ko. Bago ako tuluyang tumayo, sinilip ko pa siya ng pasimple sa possible niyang pwesto. Pero hindi ko siya talaga makita. Humawak ako sa kotse para kumuha ng gabay habang dahan-dahang naglakad. Where do you think you're going? Ang kaninang kabako ay bumalik nang marinig ko ang malakas na boses ni Gabriel mula sa likod ko. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Puri ni Mommy sa akin habang tinitignan ni Mommy ang ayos ko sa vanity mirror. Nginitian ko lamang siya pabalik. Ang dalawang taga-ayos ko ay tinapos na ang ginagawa sa akin. Ma'am, ang ganda-ganda niyo po. Wika rin ng isa kong makeup artist. Thank you. Nahihiya kong sagot. Ma'am, mauuna na po kami sa venue ha? Paalam nila sa akin. Oh sure, sige mag-ingat kayo. Tumango naman ang dalawa at dinalang make-up para sa retouch ko mamaya. Are you excited? Tanong ni Mommy na pumalit sa pwesto ng dalawang nag-aayos sa akin kanina. Half yes and half no, Mommy. Natawa si Mommy sa sagot ko. Why anak? Pangiintriga niya sa akin. I'm excited to tie the night with Gabriel because after this, I will face the wife's duty. And no, because I'm still not that ready to be with Gabriel, Mommy. Pagsasabi ko ng totoo, niyakap naman ako ni Mommy. Sweetheart, I am always here for you no matter what. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Niyakap ko rin si Mommy pabalik. Kahit nanggigilid na ang mga luha ko ay pinigilan ko talagang umiyak. Dahil ayokong masira ang ayos ko. Thank you, Mommy. Thank you so much for being always there for me. I love you. Hinagod naman niya ang likod ko. Bumukas ang pinto ng kwarto ko sa bahay namin nila Mommy. At pumasok doon ang assistant at organizer ng kasal ko. Ma'am, ready na po ang bridal car. Maluwag ang ngiting sabi nito. Tumango naman ako sa kanya. Inalalaya nila ako ni Mommy pababa dahil sa haba ng gown ko. Ako naman ay humihinga ng malalim para mabawasan ang kaba ko. This is it, our wedding. Ingat na ingat sila Mommy sa suot ko hanggang sa makapasok ako sa loob ng bridal car. Kumaway pa ako sa kanila ng assistant organizer bago ko isinara ang pintuan ng bridal car. Tara na po, ma'am. Tanong ni Kuya Ismael na siyang driver ng bridal car. Tinanguan ko na lang siya ng matipid at bilang sagot ay naramdaman ko na ang pag-usad ng sinasakyan namin. Habang papalapit kami sa simbahan ay bumibilis naman ang kaba ko. Si Cindy, pupunta kaya siya? Ang mga kamay ko ay nagpapawis ng malamig at hindi ako mapakali sa upuan. Nang tuluyan ng huminto ang sasakyan sa tapat ng simbahan, ay narinig ko na ang malamyos na musika sa loob ng simbahan. Inalalayan ako ni Kuya Ismael pababa ng sasakyan. Bumungad kaagad sa akin ang organizer ng kasal namin at siya nang nag-ayos ng gown ko na nakaladkad sa sahig. Isa-isa na ring pumasok ang mga kasali sa wedding entourage namin habang nasa pinakadulo na ako. Ang mga nasa dulo pa na malapit sa akin ay binati muna ako at nagpa-picture bago nagkanya-kanyang balik sa pwesto na malapit na sila. Tita! Napalingon ako sa batang sumigaw na malapit lang sa akin. Hello, Ava! Bati ko sa pamangkin ko na ngayon ay nakayakap na sa gown ko. Natawa ko sa itsura niya dahil hindi siya tuluyang makalapit sa akin dahil sa disenyo ng suot ko. Ava, baka madumihan ang damit ni Tita Ashley. Sabi ni Ate May na papalapit sa amin. Congratulations, pinsan. Finally,
magkakapamilya ka na rin. Niyakap niya ako nang makalapit siya at niyakap ko rin siya pabalik. Thank you, Ate May. Nakita ko naman na binuhat ng asawa ni Ate May si Ava. Congrats, Ashley. Bati ng asawa niya nang maghiwalay kami sa yakap ni Ate May. Thank you, Kuya Marky. Ngumiti lang ito at inilapit sa akin si Ava habang karga niya ito. Kinis kaagad ako ni Ava sa pisngi kahit na natatakpan ng belo ang mukha ko. Miss you, baby. Paglalambing ko sa pamangkin ko. Ava is just a 2.5 years old kid. First child nila, Ate May, kaya nasa kanya ang lahat ng atensyon. At spoiled din siya sa akin dahil gustong-gusto ko ang paglalambing niya sa akin. Miss you, tita. Inosente niyang sambit. Kinurot ko naman ng mahina ang pisngi niyang mabilog. At siya naman ay pilit inaagaw ang hawak kong bulaklak. Ava, hindi pwede, para kay tita yan. Ashley, pupunta na kami sa pwesto namin ha. Malapit ka na. At isa pa, kukulitin ka nung kukulitin ni Ava. Tumango naman ako habang nakangiti. Gabriel's point of view. Nang tuluyan ng isarang pinto ng simbahan, hudyat na nakapasok na ang lahat ng kasali sa entourage, ay pinagpapawisan ako ng malagkit. Nilingon ko pa si Nico na umakbay sa akin. Hindi ko pa nakikita si Cindy, pare. Hindi ko na lamang siya kinibo. Siya kasi ang best man ko kaya magkatabi kami. Pero paano kung dumating siya? Kaya mo bang umatras sa kasal sa dami ng bisita nyo? At halos lahat ay nasa business world. Bumuntong hininga ako bago sumagot pero bumukas na ang pintuan ng simbahan. At nasa gitna na noon si Ashley kasama ang daddy at mommy niya. Tinapik ulit ako ni Miko. Good luck, pare. Good luck. Hindi ko na lamang siya pinansin at itinuon ko na lang ang paningin ko sa naglalakad na si Ashley. Hindi naman mabilis ang paglalakad ng dalaga, pero gusto ko pang mas bagalan pa niya ang ginagawa niya. Where are you, Cindy? Hinanap ko ulit ng ilang beses si Cindy sa karamihan ng mga bisita, pero nabigo ako. Hi. Medyo nagulat pa ako nang marinig ang boses ni Ashley, na nasa harapan ko na pala. Lumapit ako sa kanilang tatlo ng parents niya, at nagmano ko sa daddy at mommy niya. Bago ko siya kuhanin mula rito. Tumingin muna ako sandali kay Nico na tinanguan lamang ako, bago inakay si Ashley patungo sa harap ng altar. Tawa ng tawa si Gabriel habang pinapanood sila ni Nico, na pinagsayaw ng MC ng kung ano-ano. Kakatapos lamang ng kainan at lumalalim na rin ang gabi, kaya ang mga bisita ay nagkakasiyahan na. Kami naman ni Ashley ay tapos na ring magsayaw ng unang sayaw ng mag-asawa. Kaya nakaupo na lamang kami habang ang mga bisita naman ay nagkakasiyahan. Magsi-CR lang ako. Paalam ni Ashley na nasa tabi ko. Tumango na lang ako at hindi na siya binigyang pansin. Nang matalo si Miko sa palaro ng MC, ay umupo ito sa kaninang inuupuan ni Ashley sa tabi ko. Ano na ang plano mo, pare? Ngayong hindi naman dumating si Cindy. Sumenyas ako ng alak sa waiter. Hindi ko rin alam. Natawa si Miko na akala mo ay nangaasar. Hindi pwedeng hindi mo alam, Gabriel. Dapat kapag may plan A, may plan B ka. At kahit umabot pa ng Z, bakit hindi mo nalang bigyan ng pagkakataon si Ashley? Total, asawa mo naman na siya. Maghahanap ka pa ba ng iba? Sabay inom ni Gabriel sa kakarating lang na inumin galing sa waiter. Isa pa, mabait, maganda. At mukhang maalaga naman ang asawa mo, Gabriel. Wife material pa. Tigilan mo na yung nararamdaman mo kay Cindy. Magkakaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Hirit ni Richard na naupo sa kabila ko namang gilid. Wala si Joros dahil may family emergency, kaya maagang umalis. Sinundan pa namin ang direksyon ng nakangusong si Richard na may itinuturo. Si Ashley habang may kargang bata habang nilalaro niya yon.
Baka sa mukha ni Ashley ang saya. Hindi kagaya kanina buong kasal na halatang napipilitan lamang siya. Matagal kong pinagmasdan si Ashley habang nilalaro ang batang babae. At hindi ko maiwasan na hindi maaliw sa simpleng mga galaw niya. Nawala ako sa pag-oobserba kay Ashley nang makaramdam ako ng malakas na batok. Tinignan ko ng malalim si Richard na nakangiti ng malawak. Uy, may feelings ka na sa asawa mo, no? Pangaasar nito sa akin. Agad ko naman siyang sinuntok sa balikat na nagpaayos sa kanya sa pag-upo. Natuwa naman si Miko sa ginawa ko kay Richard at nakipag-appear pa sa akin. Si Richard naman ay masama ang tingin sa aming dalawa. Ashley's point of view. Baby, magbibihis lang si tita. If may kumatok, tell me right away ha? Pagkausap ko kay Ava, na sumama sa akin dito sa hotel room, na para sa amin ni Gabriel. Magpapalit kasi sana ako ng damit pero ayaw pumayag ni Ava na umalis ako. Kaya isinama ko na lang siya. Okay tita. Bibong sagot naman niya na ikinangiti ko. Ginulo ko ang buhok niya ng marahan at hinalikan siya sa pisngi. Dumiretso na ako sa maluwag na banyo nang makuha ko na ang pamalit ko na dress. Si Ava naman ay naiwan lang sa kama habang nakaupo at nanonood ng TV. Hindi ko na rin sinarado ng maigi ang CR para mabantayan kahit papano si Ava. Baka kasi mahulog, though abot naman niya ang sahig. Paglabas ko ng banyo ay kaagad naman na may kumatok. Akmang bubuksan ko na to nang magpakarga sa akin si Ava. Kinuha ko muna siya bago ko binuksan ang pinto. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad si Gabriel na nakakunot ang noo. Siya na ang nagsara ng pinto kaya dinala ko nilang si Ava sa vanity mirror. Laking pasasalamat ko na dinala ko si Ava rito. Dahil kung hindi ay baka napaka-awkward na naman namin. Inaayusan ko ng buhok si Ava habang pinakikiramdaman ko si Gabriel na sa tingin ko ay nagpapalit na rin ng damit. Tumunog ang cellphone ko na nakapatong sa kama. Lalapitan ko na sana ito dahil may tumatawag ng unahan ako ni Gabriel. Napansin ko si Gabriel na dali-daling lumapit sa kama na nakapagpalit na ng damit. Hindi na ako lumapit sa cellphone ko at hinayaan ko na lang siya na sagutin ng tawag. Maya-maya pa'y tumingin ito sa akin at lumapit. Inabot nito sa akin ang cellphone. Nang tignan ko ang caller ID, ay mama pala ni Ava ang tumatawag. Panigurado ay hinahanap na nito si Ava. Nagulat pa ako nang bigla niyang buhatin si Ava. Akmang iiyak na si Ava dahil sa pagbuhat ni Gabriel. Kaya tumayo na rin ako at tinapik-tapik ang likod ng bata para lambingin. Hello Ate May, uuwi na ba kayo? Oo Ashley, pasensya na at mukhang kulang pa ang ilang oras para sa inyo ni Ava. Pero lumalalim na kasi ang gabi. Mahinahong sagot ni Ate May sa kabilang linya. Sige ate, bababa na kami. Pagkatapos ng tawag ay ibinulsa ko na ang cellphone. Bala ko sanang kunin si Ava kay Gabriel. Pero tawa na ng tawa si Ava sa ginagawa ni Gabriel. Inagaw ko ang atensyon niya. Akin na si Ava. Hinahanap na siya ng mama niya. Tumingin naman siya sa akin. Ako na ang bubuhat sa kanya pababa. Hindi na lamang ako kumibo at tumango na lang. Nauna na ako sa pinto para pagbuksan sila. Nang makalabas kami ng hotel, ay naluluha na ang mga mata ni Ava. Palagay ko ay inaantok na. Are you sleepy, baby? Malambing kong tanong sa kanya at hinalikan siya sa pisngi dahilan para masanggi ko ang muka ni Gabriel sa muka ko. Ngumuso naman pabalik si Ava kaya napangiti ako. Nagsimula na naming baybayin ang hall ng hotel pababa sa reception. Malapit na kami sa reception nang magpilit na magpabuhat si Ava sa akin. Ayaw pa sana siyang ibigay ni Gabriel dahil may kabigatan daw si Ava. Pero kinuha ko rin ang bata dahil inaantok na. Karga ko si Ava habang si Gabriel naman ay nasa likod ko.
nang baybayin namin ang reception, kung saan nakasalubong namin si Mommy at Daddy. Congratulations ulit sa inyo. Hindi na kami magtatagal at sobrang lalim na ng gabi. Paalam ni Mommy. Tumango naman ako at hinalikan sa pisngi si Daddy. Si Daddy naman ay kausap si Gabriel. Oh, hinahanap na yan ni May at uuwi na rin sila. Tukoy nito kay Ava na buhat ko. Opo, Mommy. Idadaan ko na nga kay ate eh. Sige, mauuna na kami ng daddy mo. Gabriel, please take care of Ashley ha? Dalaw kayo sa bahay kapag may time. Pukaw nito kay Gabriel. Bahagya namang tumango si Gabriel. Umalis na rin sila Mommy kaya dumiretso na ako sa table nila Ate May habang si Gabriel ay nakasunod lang sa amin. Akala ko nga'y hihiwalay na siya sa akin pagbaba mula sa hotel. Tumayo agad si Ate May nang makita ko at inabot si Ava. Kapag nagkikita talaga kayo ni Ava, kulang ang isang araw sa inyo. I chuckled. Sorry, napagod ata ng sobra. Matagal ka kasing hindi nakita kaya ayaw humiwalay sa'yo. Gusto pa sana naming magtagal pero may pasok pa kami bukas. Congratulations ulit sa inyong dalawa ng asawa mo. Thank you po pati sa pagpunta. Sagot ko. Congratulations. Bati naman ang asawa ni Ate May sa amin ni Gabriel. Tumango lang ng tipid si Gabriel bilang sagot. Sige, mauna na kami. Lumapit sa akin si Ate May at nakipagbeso. Ganoon din si Kuya Marky. Nakipagbeso rin si Ate May kay Gabriel. At tinapik naman ni Kuya Marky si Gabriel sa balikat, bago tuluyang nagpaalam. Ano ang mangyayari ngayon na kasal na sina Ashley at Gabriel? Paano na ang pagsasama nila? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.